makiiyak tayo sa na umiiyak, makigalak tayo sa nagagalak. Ayan. Yun po sa paraan ng pagpaparamdam na ikaw ay nagmamahal sa iyong kapwa. Amen po ba? Okay, sa gabi pong ito, pag-aralan po natin kung bakit namamatay ang isang tao. Naitanong na po ba natin sa sarili natin, bakit ba kailangan mamatay ang isang tao? Amen po ba? Bakit ba sinisilang tayo tapos kailangang mamatay? Amen po. Amen. Sino po ditong gustong hindi siya mamamatay? Kayo ate, gusto niyo pong hindi kayo mamamatay? Pero gusto nating mabuhay, di ba? Pero pag tinanong, gusto mo bang hindi mamamatay? Sino pong gustong hindi mamamatay? Kayo po nanay. Si nanay doon. Gusto niyo po bang hindi mamamatay? Di ba? Parang ang gulo. Ayaw nating mamatay, tapos parang ayaw din nating hindi mamamatay. Kayo po nanay, itong nasa unahan. Gusto niyo po bang hindi mamamatay? Hindi rin makasagot. Sino bang gustong sumagot? Ayun yung nakapink. Gusto niyo po ba nanay na hindi kayo mamamatay? Ayaw din. Pero pag tinanong mo, gusto mo bang mamatay? Ayaw din. Magulo yung tao po, ano? Hindi mo maintindihan. Ayaw mong mamatay, tapos pag tinanong ka, gusto mo bang hindi mamamatay? Ayaw mo din. Di ba? Ganyan ang ikaisipan ng tao. Hindi mo maintindihan kung saan ka, kung anong gusto mo talaga. Amen. Pero dapat meron tayong desisyon sa buhay. Amen po ba? Amen. Ayan. Ang Biblia po, tuturuan tayo kung anong dapat nating piliin. Amen po. Ngayon pag-aralan natin, bakit ba kailangan talagang mamatay ang tao? Ito po, nasa 1 Korinto chapter 15 verse 35. Medyo mahaba po ito, pero tiyagaan po ninyong pakinggan. Marami po kayong matututunan. Amen po ba? Kasi kapag may napakinggan, merong matututunan. At kapag ikaw ay may matututunan, ikaw ay may isasagawa. Amen po. Amen. Amen. Mangmang po ang isang tao na kapag may natutunan, hindi niya isinagawa. Amen po ba? Amen po. Natutunan mong kumain pero hindi ka kumain. Sino po ang lugi? Natutunan mong magmahal pero hindi ka nagmahal. Di ba? Kailangan yung natututunan po natin, isa pamuhay po natin. Marami po ngayon graduate ng iba't ibang kurso pero hindi naman nila in-apply. Sayang po yung pera ng magulang. Sino po dito yung mga magulang? Pagkatapos mong paaralin yung anak mo, iginapang mo pag-aaral, tapos nakuha niya yung diploma, hindi naman niya ginamit. Di po ba sayang? Kaya kailangan kapag may natutunan, isagawa, i-apply. Amen po nanay. Okay. Sabi po sa 1 Korinto chapter 15 verse 35, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na banal dakila sa lahat, kayo po ang dakilang tagapagturo. Gagamitin niyo lamang po ako bilang instrumento maiparating sa mga taong ito ang inyong banal na salita. Amang Diyos, dalangin ko po na gamitin niyo lamang po ako. Hallelujah. Ibuhos niyo po sa akin ang karunungan na nagmumula sa inyo. At buksan niyo po ang pangunawa ng mga taong ito na makapakinig ng inyong banal na salita. Amang Diyos, anuman pong distraction ng diablong kaaway na si Satanas sa gabing ito para hindi maunawa ng taong makakapakinig ng inyong banal na salita. Hallelujah. Ito po ay aking winawasak sa kapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin at nagkakaisa namin panalangin sa makapangyarihan pangalan ng anak niyo pong si Yeshua. Amen. Okay. Sabi po dito, ang title, ang uri ng katawan sa muling pagkabuhay. Ang uri ng katawan sa muling pagkabuhay. Ulitin ko po. Ang uri ng katawan sa muling pagkabuhay. Sabi po ni Kristo, makinig ang may pandinig. At ang ginagamit po sa pakikinig ay tainga. Amen po ba?
Amen po. Nung nabuhay po si Kristo dito sa lupa, kapag nagtuturo po siya, lagi niya yung sinasabi, makinig ang may pandig. Bakit? Ayaw po ni Kristo na ang kanyang salita ay hindi napapakinggan. Sapagkat ang kanyang salita, yan po ang magliligtas po sa atin. Amen po. Okay, lalo po ngayon, tayo pong naiwan ni tatay, mga buhay ngayon. Amen po. May aral po ang kamatayan ng isang tao. Amen po. May aral po yan. Kapag tumitingin tayo sa kung saan po naroon si tatay ngayon, naiisip natin, tayo yung susunod. Amen po. Ngayon ang tanong, bakit nga ba kailangan mamatay ang isang tao? Amen po. Sabi po dito, ang uri ng katawan sa muling pagkabuhay. Verse 35, subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? O paano muling bubuhayin? Pero nananampalataya po ba tayo na ang Panginoong Hesus namatay, muling nabuhay? Sino po dito naniniwala? Ang Panginoong Hesus namatay, muling nabuhay. Kristiyano po ba tayo? Kapag Kristiyano po tayo, dapat naniniwala tayo dyan. Si Kristo namatay, muling nabuhay. Duda po ba tayo dyan? Si tatay po, ayan. Si tatay po namatay. Naniniwala po ba tayo na siya'y muling bubuhayin? O kaya tayo, darating ang panahon, tayo mamamatay, naniniwala po ba tayo na tayo muling bubuhayin? Dapat naniniwala po tayo. Dahil si Kristo muli pong binuhay. Amen po. Pero may tanong subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? O ito, ngayong katawan natin. Anong uri ng katawan tayo meron ngayon? Katawan na nagkakasakit, katawan na nagugutom, katawan na napapagod, katawan na namamatay. Amen po ba? Ayan ang uri ng katawan natin ngayon. Amen po. Okay. 36. Hangal. Hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon namamatay. Yun pala ang dahilan kung bakit kailangan nating mamatay. Amen po ba? Kasi kailangan nating buhayin na mag-uli. Amen po. Kung hindi tayo mamamatay, hindi tayo bubuhayin na mag-uli. Amen po. Okay. Verse 37. At ang itinatanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi, tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon, ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi binigyan niya ng angkop na katawan. Ano po ba yung binhi na yan na tinatawag? Na napapasa natin ngayon. Yan po yung hininga natin. Yan po yung espiritu ng Diyos. Naalala niyo po ba ng kwan? Nung nagkain ng Diyos si Adan. Sino po dito na nagbabasa ng Bible? Hallelujah. Saan po tayo galing? Sa alabok, sa lupa. Amen po ba? Hinulma ng Diyos yung katawan natin sa alabok o sa lupa o sa putik. Ngayon, nung nagmukhang tao yung putik, lupa o alabok, hiningahan po niya. Amen po ba? Amen. Wala pang buhay yung alabok noon. Yung hinulma niya, nakalarawan ng Diyos. Ngayon nung nahulma na, uy, kamukha ko to, may ilong, may bibig, may tenga, may kamay, may daliri, lahat. Kamukha po ng Diyos. Ngayon, walang buhay, hiningahan niya po. Amen po ba? Hiningahan ng Diyos yung lupa at nagkaroon ng buhay. Amen. Okay, yun po yung tinatawag na binhi dito. Tuloy po natin. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop. Iba ang sa mga ibon at iba ang mga sa isda. Pero pare-paras po yan may hininga. Amen po ba? Amen. Okay. At kapag namatay yan, saan po yan pumupunta? Sa langit. Oh. Okay. Hindi yung kanya, itong katawan natin ngayon. Saan ito pupunta? Hello pa. Itong nakikita ngayon, itong nakikita. Kunyari ako,
na nakikita nyo ngayon, yan, sa lupa. Pero yung kaluluwa natin, ayan, para dagdagan natin yung sagot nila, yung sinasabi nilang sa langit, yung kaluluwa po yun. Yun yung hahatulan. Amen po ba? Tatlo kasi itong katawan natin, tatlo ang nakakulong dito. Itong nakikita natin, katawan. Tapos yung espiritu, yun yung hininga ng Diyos na pinahiram sa atin, yun yung espiritu. Tapos yung kaluluwa, yun yung hahatulan. Oh, baka nalilito yung iba dyan, magkaiba po yung kaluluwa at saka espiritu. Pero ang akala ng iba, parehas lang. Pero magkaiba po yan. Yung espiritu, kapag namatay tayo, hiningayan ng Diyos, babalik sa Diyos. Ito namang katawan natin, galing sa lupa. Kapag namatay tayo, dahil galing sa lupa yan, babalik sa lupa. Ngayon yung kaluluwa po, yan yung hahatulan. Yan po yung hahatulan. Kasi yung kaluluwa, yan ang nakakaramdam. Yan ang nagdidesisyon kung ano ang gagawin natin, mabuti pa o masama. Yan yung kaluluwa. Amen po. Naunawan po ba? Soul, body, spirit, magkakaiba po yan. Yung body, pag namatay ka, babalik sa lupa kasi doon galing. Yung spirit, babalik sa Diyos kasi galing sa Diyos. Amen po ba? Hininga ng Diyos yun. Yung soul, kaluluwa, yun yung hahatulan. Amen po ba? Kaya ka nakakapag-desisyon ngayon dahil sa kaluluwa. Meron kang kaluluwa. Kaya ka nakakaramdam ngayon dahil sa kaluluwa. Amen po. Yan ang bibigyan ng bagong katawan sa paghuhukom. Amen po. Okay. Maliwanag pa mga bata. Ayan. Naunawaan. Iba yung pupunta sa langit, kaluluwa yun. Pero itong nakikita nyo ngayon, pag namatay ito, pupunta sa lupa. Magiging pataba. Yung hihigupin ng halaman. Okay. Tuloy po natin. Verse 40. Sa verse 40 po tayo. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Ayan. Yung nakikita po natin ngayon, nakatabi natin, yan po yung kagandahang panlupa. Katawang panlupa. Amen po ba? Okay. Ngayon, kung hindi tayo mamamatay, hindi natin makakamit yung katawang panlangit. Nakakuha po ninyo? Ayan. Gusto po ninyo, nanay, ng katawang panlangit. Nanay, gusto po ninyo ng katawang panlangit. Ayaw yata ni nanay. Ang gusto, katawang panlupa. Pero namamatay po yung katawang panlupa. Amen po. Alam niyo po ba ang buhay? Ang pinag-uusapan dito, yung buhay. Dapat hangarin natin yung buhay. Alam niyo po ba yung buhay natin dito sa lupa ay piki? Amen. Tunay bang buhay? Itong buhay natin ngayon, matatawag ba itong totoong buhay? Nanay, matatawag bang totoong buhay itong buhay natin ngayon? Ayan. Peke po ito. Yung buhay po natin ngayon, peke. Bakit peke? Namamatay. Meron po bang natututunan? Bakit peke yung buhay natin ngayon? Kasi namamatay. Ang totoong buhay po, hindi namamatay. Amen. Nakuha po ninyo? Kaya kailangan nating mamatay para buhayin natin mag-uli, bigyan tayo ng totoong buhay. Amen. At yung ibibigay po sa atin, yung buhay na walang hanggan. Pangarap po ba ninyo yung nanay? Buhay na walang hanggan. Bakit matatanda ang mga tinatanong ko? Ano sabi nito? Siyempre matanda. O yung bata naman, nagtago yung mga bata. Siyempre, kasi wag po tayong maging parang plastic.
alam naman natin na kapag matanda na tayo, tayo yung mas madaling mauna. Amen po ba? Amen. Kaya dapat yung mga matatanda, sila yung dapat nating tutukan na maturuan, na maihanda sa kabilang buhay. Amen po ba? Ay, si tatay, kaya bakit namatay po si tatay? Kasi matanda na. Amen. Amen po ba? Alam natin na kapag matanda tayo, may lumalabas ng sakit karamdaman. May mga bumibigay na mga internal organ, parte ng katawan natin. Bakit? Kasi nung kabataan natin, meron tayong mga naabuso na parte ng katawan natin. Amen po. Amen. Kaya kung ano yung naabuso mo, yun yung bibigay, yun yung magiging sanhi ng ating kamatayan. Kanina in-interview ko si Nanay Elena, sabi niya, ang sakit daw ni tatay yung parang asthma. Tinanong ko si Nanay, ano pong bisyo ni tatay dati? Sigarilyo daw po. Pero nung nakaramdam na daw po ng sakit, tinigil na. Amen po. Amen po. Ibig sabihin, kung hindi siya nagsigarilyo, maaring sa 81 years old niya, 81 ano? 81 years old siya namatay. Kung hindi siya nagsigarilyo, baka 90 kaya niya mabuhay. Amen po. Amen. Okay. Ibig sabihin, nakasalalay sa atin ang buhay natin kung mabubuhay tayo ng matagal. Amen. Kung iniingatan natin. Amen po ba? Kunyari, bumili ka ng motor. Bumili ka ng motor. Lagi mo yung nirarampa. Pinapatalon kung saan saan. Hanggang saan kaya ang buhay niyan? Aabot kaya ng 10 years yan. Lagi mong binabangga. Lasing ka. Lagi mong pinapatalon sa kung saan saan. Abot kaya ng mahabang buhay yan? Common sense po, hindi. Pero kung nabili mo yan, laging himas-himas, mas mahal mo pa sa asawa mo. Halos ayaw mong pahiram. Change oil mo palagi. Kapag mayroong narinig kang konting lagitik, palit ka agad. Hahaba po kaya ang buhay. Common sense po, hahaba po ang buhay niya. Motor yan ha. What if i-apply natin sa katawan natin? What if i-apply natin sa katawan natin? Alagaan din natin yung katawan natin. Iiwas natin sa mga bagay na pwede tayong magkasakit. Amen po. Di hahaba yung buhay natin. Amen po ba? Okay. Sige. Verse 20. Okay, 41. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. At iba rin ang ningning ng mga bituin at maging ang mga bituin ay magkakaiba ang ningning. Verse 42. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Okay. Kailangan maniwala po tayo na muling bubuhay ng mga patay. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inililibing ay mabubulok. Okay, si tatay po, ako, kayo, tayong lahat, kapag namatay po tayo, nilibing po tayo, lahat po tayo mabubulok at magiging pataba po tayo. Amen po ba? Amen po. Ganyan po ang cycle ng buhay. Kapag naging pataba tayo, hihigupin tayo ng halaman. Yung halaman mamumunga, kakainin ng tao yung bunga, magiging sanhi ng pagkabuhay ng tao kasi kinakain niya, di ba? Tapos mapamatay na naman, hihigupin. Paikot-ikot lang yan, yung buhay. Nakuha po ninyo yung cycle? Okay. Verse 42. Ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang nilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang binuhay. Okay. Nung binuhay po si Kristo, pinako sa krus si Kristo, 3 araw na buhay po siya. Namatay po ba siya ngayon? Sino pong nananampalataya na buhay pa rin ng Panginoong Hesus ngayon? Lahat naman po siguro tayo ay Kristiyano. Naniniwala po tayo kay Kristo. Thank you. Nananampalataya tayo kahit hindi nakita. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya.
Kahit hindi mo nakita, naniniwala ka. Kahit di natin nakikita si Kristo ngayon na buhay siya, kahit hindi natin nakita yung pagkabuhay niya mag-uli, naniniwala tayo, pananampalataya po yun. Amen po. Ngayon, sabi po dito, yung muling binuhay, hindi na mamamatay. Amen. Si Kristo po yung pinakaunang binuhay na namatay. At ngayon, buhay pa rin. Amen po. Okay, kaya dapat may pag-asa po tayo na kapag namatay tayo, muli po tayong bubuhayin. Amen po ba? Kasi may naniniwala din, kapag namatay daw, wala na. Amen po. Verse 43, walang karangalan at mahina ang ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. O, iba po yung katawang pisikal, iba po yung katawang espiritual. Yung katawang pisikal, ito po yun, yung nakikita nyo ngayon. Amen po. Makinig po ang may pandinig. Makinig po ang may pandinig. Ito po, mahalaga po itong pinag-aaralan natin. Inihahanda po tayo sa kabilang buhay. Kasi ito pong buhay po natin, peke, wag po natin masyadong mahalin. Ang mas pakahangarin po natin yung buhay na makakamtan natin sa kabila. Ano po yun? Yung buhay espiritual, walang kamatayan. Amen po ba? Kasi itong buhay na to, na nagugutom, nahihirapan, puro problema, minamahal na natin. How much more pa kaya yung buhay sa kabila? Na walang gutom, walang sakit, walang karamdaman, kapayapaan, kagalakan, kapiling ang Diyos. Mas dapat hangarin po natin yun kasi yung buhay natin dito. Amen po. Amen. Okay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Verse 44. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. Yung katawang pisikal po, ito po yung namamatay. Yung katawang espiritual na makakamit natin, yun po yung hindi mamamatay. 45. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, sino po yun? Si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang espiritual. Ang physical muna bago ang espiritual. Okay. Verse 47. Ang unang Adan ay mula sa lupa. Saan po galing si Adan? Sa lupa. At kahit tayo po ay galing po sa lupa. Okay. Sapagkat nilikha siya mula sa alabok, ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Okay. Sapagkat nilikha siya mula sa alabok, si Adan po, tayo. Nilikha po tayo mula sa lupa. Okay. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Sino po yon? Yung pangalawang Adan, si Kristo po. Saan po galing si Kristo? Sa langit. Amen po. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panglangit ay katulad ng nagmula sa langit. Si Kristo po yan. 49. Kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong naggaling sa langit. Ulitin ko po. Kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, namamatay po yon. Amen po. Katulad po tayo ng taong nagmula sa lupa, namamatay, mamamatay din po tayo. Ngayon, kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ano po nangyari sa taong nanggaling sa langit? Si Kristo po, nabuhay na mag-uli. Amen po ba? Binigyan ng perfect body at hanggang ngayon siya po ay buhay. Kapiling ng Diyos natin sa langit. Amen po. Yun po ang dapat nating pinapangarap. Amen po. Verse 50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. Yun po ang dahilan kung bakit kailangan nating mamatay. Kasi hindi natin mamanahin yung kaharian ng Diyos hanggat
nandito tayo sa anyo ng katawang namamatay. Kasi ang kaharian po ng Diyos, hindi po nasisira, walang hanggan.